Ang Covenant of Works ay isang theological na konsepto na naglalarawan ng kasunduan sa pagitan ng Diyos at ng tao bago ang pagkahulog ng kasalanan. Ayon sa doktorinang ito, si Adan bilang katawan ng sangkatauhan ay binigyan ng Diyos ng buhay at pagpapala sa kondisyong susunod siya sa kanyang utos. Partikular na ang hindi pagkain ng bunga ng puno ng pagpapakilala ng mabuti at masama. Kung si Adan ay sumunod, makakamit niya ang buhay ng walang hanggan. Ngunit dahil sa kanyang pagsuway, dumating ang kasalanan at kamatayan sa lahat ng tao. Dahil hindi natupad ang Covenant of Works, pumasok ang Covenant of Grace, kung saan iniligtas ng Diyos ang mga makasalanan sa pamamagitan ni Kristo upang lumalim sa Biblia. Kailangan magkaroon ng gutom at uhaw sa salita ng Diyos. Magbasa nito araw-araw at pag-aralan nito ng may sistema gamit ang Bible reading plans o masusing pag-aaral ng isang aklat. Mahalaga ring unawain ang konteksto sa pamamagitan ng pagsuri kung sino ang sumulat, sino ang kinakausap at ano ang layunin ng aklat. Ang paggamit ng mga Bible, commentaries at concordance ay makakatulong upang mas maunawaan ang kahulugan ng mga talata. Bukod sa pagbabasa, mahalaga ring magnilay, isabuhay ang mga natutunan at ipanalangin ang patubay ng banal na Espiritu para sa tamang pagkaunawa. Makakabuti rin ang pakikipag-usap sa kapwa manampalataya sa pamamagitan ng pagsali sa mga Bible study upang magkaroon ng mas malalim na pananaw. Ang Romans 5:12 ay nagsasaad kaya kung paano sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok sa kasalanan sa sanlibutan at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan at kayon lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao. Sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ang talatang ito ay nagpapaliwanag kung paano pumasok ang kasalanan sa mundo sa pamamagitan ni Adan dahil sa kanyang pagsuway sa Diyos. Dumating ang kasalanan at kamatayan hindi lang sa kanya kundi sa buong sangkatauhan. Ito ay tinatawag na original sin o ang minan ng makasalanang kalagayan ng lahat ng tao. Sa talatang Genesis 5:12 ay nagpapaliwanag kung paano pumasok ang kasalanan sa mundo. Kung ikukumpara ang sarili ko sa pamantayan ng Diyos, malinaw na hindi ako aabot dito sa aking sariling kakayahan. Ang Diyos ay banal, matuwid at perpekto. Samantalang ang tao, kasama ako, ay may likas na pagkahulog ng kasalanan sa harap ng kanyang katwiran. Anumang sariling kabutihan ko ay parang maruming basahan lamang. Gayunpaman, ang mabuting balita ay hindi ako nakasalali sa sarili kong katwiran, kundi sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo dahil sa kanyang sakripisyo. Ako ay tinuring na matuwid hindi dahil sa aking gawa, kundi sa aking pananampalataya. Kaya't sa halip na magpumilit na abutin ang perpektong pamantayan ng Diyos sa aking sariling lakas, ang aking layunin ngayon ay lumakad sa kabanalan, magtiwala sa banal na Espiritu upang hubugin ako ayon sa wangis ni Kristo. Ang kasalanan ay hindi lamang isang simpleng pagkakamali o moral na kabiguan. Ito ay isang matinding paglabag laban sa banal at makatarungang Diyos. Mula pa noong pagbagsak ni Adan at Eva, ang kasalanan ay nagdulot ng kamatayan, hindi lamang pisikal kundi espiritual na naghihiwalay sa tao mula sa Diyos. Hindi ito isang maliit na bagay sapagkat isang kasalanan lamang ay sapat na upang humantong sa hatol ng Diyos. Ang Covenant of Grace ay isang kamangha-manghang pagpapahayag ng pag-ibig at awa ng Diyos sa makasalanang sangkatauhan. Matapos mabigo ang tao sa Covenant of Works,
kung saan si Adlan ay bumagsak sa pagsuway. Hindi tayo iniwan ng Diyos sa ating kahinaan at kahatulan. Sa halip, siya mismo ang gumawa ng paraan upang tayo ay maligtas. Hindi sa pamamagitan ng ating sarili, kundi sa pamamagitan ng kanyang biyaya na pamamagitan ni Kristo.